Marami nang sumugal at nabiktima ng scam. Pero bakit ba paulit-ulit na lang namin naloloko ang may mga pakana nito? Ano ba ang modus nila? Para mas madaling maintindihan, gagamit tayo ng mga baraha at poker chips. Susugal ka ba sa scam? Isa sa madalas na modus sa Pilipinas ay ang Ponzi scheme. Para mas maintindihan ang Ponzi, kailangan ng counting history. Ipinangalan ang Ponzi scheme kay Charles Ponzi. Sumikat siya sa Amerika noong 1920s dahil sa panggagancho sa mga investors. Pangako niya maibabalik ang 50% ng investment nila sa loob lang ng 45 days. Sounds familiar, di ba? Yun pala ang ibinabayad niya sa investors galing sa bagong pasok na miyembro. Nakulong siya at na-deport pabalik ng Italy. Low risk at high returns ang pangako ng Ponzi scheme, kaya marami ang naiengganyong sumugal dito. Magre-recruit ang operator ng mga investor, pero wala naman talagang investment. Kasi ang perang ibibigay ng mga bagong miyembro, papaikutin lang ng operator para mabayaran ang mga naunang investor. Meron din siyang cut dito. Siyempre, pwede bang mawala yun? Kapag may bagong miyembro, saka palang mababayaran ang porsyento ng ibang investors. Paulit-ulit lang ang prosesong ito. Pero kapag wala nang ma-recruit na bagong miyembro, babagsak ng peking business. Ito pa, ang isang paboritong modus ng mga manggagancho, ang pyramid scheme. Sa pyramid scheme naman, kumikita ang scammer sa pagre-recruit ng miyembro para sumali sa scam. Sa simula, kukuha siya ng initial members para mag-invest at i-promote ang scam. Ang bagong miyembro kailangan mag-recruit ng iba pang miyembro. May porsyento kasi sila sa bawat recruit. At syempre, palaging may cut yung mga naunang nag-recruit o yung upline. Habang lumalaki ang pyramid scheme, mahihirapan ang bagong recruits na kumita ng pera. Nauubos na kasi ang taong pwedeng maging miyembro nila. Samantala, dumadami naman ang kita ng nasa itaas. Huwag kang malilito sa pagkakaiba ng pyramid scheme at lehitimong multi-level marketing business ha. Sa lehitimong multi-level marketing business, kumikita ang miyembro sa pagbebenta ng iba't ibang produkto. Samantalang sa pyramid scheme, ang pera ay galing lang sa pagre-recruit ng bagong miyembro. Illegal ang Ponzi at pyramid scheme, pero marami pa rin naloloko ngayon dahil medyo creative na ang mga manggagancho. May nag-o-offer ng motorcycle loans at investment loans na may komisyong aabot sa 15,000 pesos. May double your money pyramid scheme na nag-iengganyo gamit ang luxury vehicles at mga politikong sumasali umano sa scam. May investment din na internet-based, e-points ang ibinibenta sa mga tao. At ang pinakabago, umabot na sa 5 milyong membro ang nabiktima na ginamit pa ang simbahan para makapangloko. Ano ba ang signs na scam ang papasukan mo? Sabi ng National Bureau of Investigation, huwag basta-basta maniniwala sa mga inaalok na investment. Unang-una, verify mo yung mga credentials. Meron ba itong lisensya, authority sa isang regulator para mag-engage sa ganitong activity? You have to educate yourself regarding kung ano yung ino-offer nila. Ang tubo ng pera sa bangko ay nasa 3% lang. Kapag may nag-offer sa'yo ng mas mataas dito, mag-isip-isip ka na. Yung pangako na mataas na interest, mga guarantee, risk-free, tax-free, that's just for come on. Yung mga pangakong ito na kumbaga mas mataas na interest kaysa sa market, isa sa mga red flags ito. Madalas din gumamit ang mga scammer ng mga bagay na kapag nakita mo, talagang maiengganyo kang sumali sa kanila. Luxury cars, travel, coffee tayo. Ito yung tinatawag na false richness na scheme nila. Pinapakita merong tao na yumaman base sa pag-i-invest ng ganito. Pero iisipin ninyo, bakit nila ito i-offer sa isang estranghero? Kaya po, pinag-aaralan
yung history ng business transactions bago mo ito pasukan. So, paano natin may iwasan ang scam? Pag-aralan. Hindi mo dapat invest ang buong kabuhayan mo. Yung ipapakain na sa pamilya at sa panggastos sa bills, itinataya. Kumbaga, isinusugal. Hindi ganon yung tamang attitude sa pag-invest. At higit sa lahat, Invest in yourself. Mas magandang i-educate mo yung sarili mo at ikaw mismo yung magpatakbo ng iyong investment. marami nang nasirang kabuhayan dahil sa scam. Kaya kilatising mabuti ang investment na inyong papasukin. Kung ayaw mo ang perang pinaghirapan mo, ay mawala ng parang bula.